So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli. Ito muli ang inyong lingkod Batang Elu po guys, no? And ito, meron tayong pag-uusapan ngayon. Meron lang akong gustong i-share guys na sa tingin ko napaka-importante at dapat malaman din ng mga lahat po, na mga nagbabalak na bumili ng lupa o kaya bahay at lupa o kaya kahit anuman pong mga real estate o properties po, dahil napaka-importante na matutunan natin kung ano yung tamang procedure para hindi po tayo maloko kasi hindi ko naman sinasabing lahat po ay manloloko, pero dito sa Metro Manila guys, maraming mga developer po na kahit mga sikat na po ay hindi ko napapangalanan kasi may nabiktima po yung aking kapatid po So isi-share ko na rin kung paano nga ba ang tamang proseso bago ka bumili ng lupa para ikaw ay makasiguro na malinis ang titulo nito at sa ikatatahimik din ng iyong kalooban. So yun guys, pero bago tayo tumuloy doon, siyempre huwag natin kalimutan ang pagsuporta sa ating sa Team Kalingap, sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalingap Rob. And guys, may panonoorin po muna tayo na video po yung pagbili po ng lupa din ng parents ni Viancy na galing po ito sa kanyang pinaghirapan po sa live selling sa Velvet Box. At itong video na ito guys ay wala pong kinalaman sa ating tatalakayin. Kumbaga panonoorin lang po natin at tingnan na rin natin kung nagawa po ba nila yung tamang proseso o kung hindi man natin mapapanood dito sa video na ito ay baka hindi na po nila kinuhanan ng video yung procedure na ating tatalakayin. So yan guys, hindi ko sinasabi po na mali yung proseso na ginawa nila. So yun guys, so ito. Cause I don't give a fuck what you say. Andito sir. Ang usapan, Main Road. Main Road dito sir. Andito tayo sa park. Baka Main Road sa loob yan. Hindi po ito. Grabe sa Dr. Lab, main road daw sa loob. Secondary road na po yan, pag sa loob. Ito na sir. Yan. Ito yun, available ito sir. Ito Oh, pwede ako sa pangalawang lote. Ito po, mga dalawang lote. Pag pangalawang lote ka sir, ito na siya. Ayun no. Okay. Okay. Yung may banderang blue. Banderang blue. Yes. Ayun. Magkano yan? Kasi padi muna kasi nakakaya. Nangangagaw ako ng eksena. Ayun. Ikaw muna padi. Nangangagaw ako eksena Alam na, no? Saan ang gusto? Ito. Siya yung na. Ay, siya yung. Saan baga doon? Saan niya gusto? Mayroon pang bakante doon? Dito po. Ay, wala. Yung nasa may... Tabi kalsada. Sa tabi kalsada po. Dito ka na padi. Dito na ang tabi. Dito tayo magtabi. Dito tayo. Ito Dito sa kabila. Tara, doon tayo. Wala na doon. Magtayo tayong Magtayo tayo ng pinakamalaking Dito sa may Grabe manggala. talaga si Ito po itong mga likod. Wala pa naman po yan. Di ibig sabihin wala na dito sa bungad. Dito po sa bungad po wala na po. Pero ito, available Wala na, dapat pala nung... Wala na. Meron. Anyway, ang sinasabi siguro nilang wala na sa bungad, siguro from National Highway po siguro yung sinasabi po nila. Pero papasok pa rin dito sa pinaka main road pa rin ng subdivision, ay meron pa, yung tabing kalsada rin. Available pa to. Available to. Bakit? Ayaw mo bumili lupa? Bihira ka. Tumingin ka muna dito. Tigilan mo na yung business mo. Available yung nasa likod. Grabe. 1-1 po dito. Ito, available ito, di ba, be? Ito. Sige. Turo nyo na, kapatid. Wala hindi. Ayaw ka dyan, sa? Yun po. Yung 1,000. Anong tipak nyo? Gaano kalalaki ang tipak ng lupa? Ano po siya? 200 per square meter po. Magkano? May front po kami sa 200. Grabe, magaganda pala, Take 200 square meter ang per lot po nila. 160. Sige. Sa cash. Sa cash po. Cash? Pag hulugan? 160? Paghulugan Ay, wala po. pong hulugan sa front po. Sa front. Wala po. Wala. Cash. Walang hulugan. 2 gives. 160 po ang 2 gives po pwede. Pwede. Ay. Ayun, 2 gives. Isa sa umaga, isa sa hapon, pwede. Madali tayo magkasundo. Ayoko ng hulugan na 1 taon. Uy, Gusto ko lang 2 gives. grabe. Madali Iba po. talaga pag big time. Mura. 80,000 lang per 100 square meter. Promo lang po namin.
So yun guys, no, talagang napakamura nga naman yung 160,000 kasi na binanggit kanina ay kada isang cut ng lupa po ano at yun ay 200 square meters. So lumalabas na 80,000 kada 100 square meters. Mura, di ba? Ay, ito. Dati po sa amin nga, 200,000. 200,000. Promo po kami ngayon. Kaya pala Oo, yung may 100 naka-promo, 100. kaya mura. So, Oh, sige. Oh, nakapili na si Padi. Oh. Kunin mo na yung Padi. Ito. Ilan square meter yan? 200? 209 po. 209? Ay, Square may meter? pasobra. Uy, that's... Ma'am, gusto ko lang malaman, itong nag-widening na kayo kagad? Yes, nag-widening na. Itong nakablo, yan exceed yan, nag-extend. Ayun, okay, maganda. Maganda yung lugar guys kasi nagkaroon na kagad ng ng provision for setback para sa future na road widening po para yung mga makabili diyan sa may tabi ng kalsada ay hindi na maiistorbo or matatalo pagdating ng araw. Kayo? Widening na, okay. 209 times 800. Okay. 167 po. Ang kinagandahan nito sir is magiging national road na rin po siya. Oh, really? Uy, Labas po siya ng papuntang Kampo. Kapa. maganda talaga guys yung lugar kasi may may plano na gawing national road ito. So biglang tataas ang value ng mga properties diyan pagdating ng araw. So ngayon pa lang the best na mag-invest na talaga diyan. Grabe Kakakampo. Opo. Papuntang Naga po. Kaya po ang kagandahan po is kaya siya naka-setback is magiging national road. Alright. Yun. So nice. Good. Kaya pala. Doon, mag-down ako. Meron kayong debit card? Mag-down na ako? Yan. Grabe guys, iba talaga si Doc Love big time. Talagang magda-down na, wala pa man. Debit card, oh. Oh, Yan na, Pisto, wala nang bakante. wala na. Mayroon pa ditong... Meron pa. Hindi na siya dito. Saan? Pinakabakante po natin madam dito. Apat pa po dito sa harapan. Ayan o, magkatabi na lang Ito tayo. Ito Doon po, sa ito kabila po, po. ito. Doon naman Kabila tayo yun, sa oh. kabila, sir. Oh. Yan po na kurbada kung puntahan natin ito Ah? sa kabila. Puntahan natin. Yan ang magkakatabi. Oh, magkakatabi. Buksan mo ate. Ayun na, okay na. Ayan, nagkabayaran na sila si Patio. Oo. Pan-down lang ba din, no? Wala ka pagkain? Wala. Naku, mga tita, walang pagkain. Hulugan. Wala. Hulugan lang? Kawawa naman si Patio, hulugan lang kinaya. Hindi kaya? Hindi po. Hindi kaya pagkas. Yan yung kinita ni Bianci sa Bilbit lang, di ba? Ayun. Bihira na. Sa live selling lang. Biruin mo, live selling ni Bianci. Kailangan mas marami. Matindi talaga. So ngayon pa lang, congratulations sa iyo, Bianci, and kasama ang iyong pamilya po dahil yung mga pinaghihirapan mo ay nai-invest ninyo sa tamang pamamaraan at the best talaga yan. Property kasi hindi mo nga wala yan. Kahit pa anong mangyari, no? Kahit magkaroon na sunog, bagyo, o kahit na ano pa mang kalamidad, nandyan pa rin yan. Ipang live selling si Bianci nito kasi ano pala? Oh? Hulugan lang inabot ni Pati, hindi kinaya sa hindi kayang cash. Yan yun. Pero mas maganda yung live selling Velvet live selling ni Bianci sa Velvet. Na-convert na sa lupa. Grabe, iba sila. Buti yan, hindi na Good. mawawala. Di na mawala. Yun, di na mawawala. So yun guys, no, yun po yung video naman ni Bianci and napakaganda po ng kanilang ginawa sa mga kinikita po ni Bianci. Talagang siguradong mainggit na naman yung isang matanda na basher nila. And ito nga guys, at umpisa naman po natin ang aking sinasabi po na paano yung tamang procedure po ng pagbili ng lupa. Kaya stay put po kayo. So ito. So ito guys, bali 6 na proseso lang naman po ito. 6 na procedure po Siyempre, unang-una, pag dumating ang ahente o kaya real estate agent po o kaya yung may-ari ng lupa at ang sinabing ang pinagbibili niya ng lupa niya ay kukunin niyo po or hihingi kayo ng kopya ng titulo. Xerox copy lang po sapagkat dapat imbestigahan po natin muna yan guys kung sa dadalhin po natin yan sa Register of Deeds sa opisina po at pagpunta po doon, mali po natin kasi meron pang mga problema yung lupa na yan, hindi natin alam kung nakasangla o kaya naman ay
sabihin na natin binili din nila sa bangko at meron pa encumbrance kung tawagin, hindi pa fully paid. So, kailangan malaman natin yan. At doon sa Registry of Deeds ay andun lahat po ang mga katibayan na kung ang lupa na yan na binibili ninyo o natin ay talagang malinis na malinis. At makikita din natin kung magkamukhang magmukha yung kopya na nasa Registry of Deeds at saka yung hawak po natin na kopya ng titulo po galing sa may-ari o kaya sa developer po ano. So yan po yung unang-una nating gagawin. So ang pangalawang step naman po ay kung meron pa tayong pera po ano, importante din po na may makausap tayo na geodetic engineer para po ipasukat natin ang tamang sukat ng ating gustong bilhin at kung tama yung pwesto po ng mga muhon, no? Importante po 'yon. So 'yun guys, at hindi natin alam kung na-adjust pala yung mga muhon na 'yon na ng pasikreto po ano. So 'yun, importante din po 'yun guys. And ang pangatlo, halimbawa, nakita mo na at wala namang problema. Okay, maganda po ano. So, ang gagawin naman po guys, mag-i-execute kayo ng deed of sale. Yan, deed of sale na po tayo. Pagkatapos naman po mag-execute ng deed of sale o kontrata ng bentahan or pagbebenta, ay pipirmahan ninyong dalawa nung seller. O, ano, at kung sakaling tsaka kung bumibili at ipanotarize po ito, no? Kailangan ipanotarize po yung mga pinirmahan. So yun po, number 3. And pang-apat naman po ay sa loob ng isang buwan, magbabayad na ng down payment. Depende po yan sa kung ano yung usapan po ninyo, ano, kung kailangan cash ka agad, kailangan ba ng down payment, kailangan ba ng hulugan. So yun po yung proseso na nakapaloob. Depende na sa inyo nung nagbebenta ng lupa po ano. At kailangan mangyari yan sa loob ng isang buwan kasi may mga expiration po yan, no. Yung mga sa notaryo guys, may expiration po yan. Depende kung ano yung nakasaad doon. Kung ilang buwan, may isang buwan, 2 buwan hanggang 3 buwan, mga ganyan po guys. So yun. And panglima ay pagkatapos noon, yung nagtitinda, siya rin ang magbabayad guys ng tinatawag na capital gains tax. Binabayaran din po yan sa munisipyo po ano. Dahil kung sino man ang nagbebenta ng lupa ay siya talaga yung magbabayad ng tinatawag na capital gains tax. And kung di ako nagkakamali ay nasa ano po yan, siguro nasa 3 to 6%, depende po sa location. So yun guys. And kailangan na mag-issue din ng Certificate of Authority to Register ang sa may Registry of Deeds kapag malinis na po ano, kapag nagkabayaran na ng capital gains tax para sigurado na meron tayong mga pinanghahawakan na mga dokumento na importante po. So yun. At ang pinakahuli, syempre, ano, ang pinakahuli, pag nakita mo na yung Certificate of Authority to Register, dadalhin mo yan sa Register of Deeds ulit, no? Yun ang huling yugto. Yun ang huli na po na step na gagawin. Sasabihin ng Registry of Deeds sa iyo, ito ang huling bayad, transfer fees, yan na po. Pagbayad na yun, hindi masyadong mahal yun, konti lang. Kumbaga, ano lang talaga yun, batawag doon. Kumbaga, talagang obligasyon na po natin yun na babayaran po, ano? So yun. So, kukunin na sa Registry of Deeds, lahat-lahat. I-surrender na ang owner's copy ng titulo at maghihintay ka na lang. At kailangan mo na rin i-follow up kasi medyo sa gobyerno po natin, may kabagalan po yung mga proseso po. Ano? So, kailangan consistent ang pagpa-follow up. So, yan. And yan guys, ang 6 na procedure po ano para po sa ikatahimik ng ating sarili na hindi tayo nag-iisip na tayo ba ay tama ba yung pagbili natin, wala kayang problema yung lupa na binili natin. Yan, yung mga ganyan guys kasi maraming maraming pwedeng panggalingan ng problema.
kagaya ng, kunwari, yung nagbenta pala sa'yo, hindi pala siya yung tunay na may-ari. Kumbaga, may mga gumagawa rin kasi ng mga peke, ng mga dokumento. So, yan yung mga iwasan po natin na mabiktima po tayo. Ano? And ito guys, ay uulitin ko disclaimer lang, wala po itong kinalaman sa pagbili ni na Biancy ng property po nila. At i-share ko lang din yon para makita din po natin kung ano yung proseso na ginawa nila at kung sinunod po nila yung 60 steps na procedure na hindi nakuhanan ng video, ayos na ayos. So yun, para sa ikatatahimik lang naman ng ating kalooban po ito guys, and sana ay malinaw po ang lahat. And ito muli ang inyong likod guys, for sharing lang naman po ito para sa ating lahat po, ano, na alam ko na marami na pong nakakaalam nito proseso na ito, pero ito po ay para sa mga iba na nagbabalak bumili na hindi pa alam kung ano yung mga tamang proseso. So yun guys, maraming salamat po sa inyo muli sa pagsama ninyo sa akin dito ngayon, and God bless po sa lahat. Magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload, and guys, mag-iingat po tayo dahil ang bagyo ay talagang kasalukuyang rumaragasa, especially dyan sa Bicol sa ngayon guys, ay may mga parts dyan na po ano, na binabakbakan ngayon. So ingat po, ingat palagi at kailangan maghanda ng mga pang-emergency. So yan, magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So ito muli ang inyong lingkod, Batang Elyu. God bless and bye-bye po. Bye.